Ito mga kapigmate, meron tayo ditong inahin na bagong panganak lang. So meron siyang 9 heads na anak. Siyam sila. Tapos meron naman tayong sumablay na inahin na ang anak lang ay 2 heads. So ito, dalawa lang. Itong isang to, anak to nun. Gumagala na. Busog talaga mga kapigmate. Yan, paggala-gala na. So balik lang natin dito. Yan. So ito, 9 heads ang anak. Tapos ito, 2 heads. So, pag may sablay na inahin mga kabigmate, kagaya nito, dalawa lang yung anak. So, ipapaampon na natin yan dito. Ito, sabihin natin na mas matanda to ng 1 day kasi kahapon to nanganak tong inahin natin na si Gigi. Yung anak nito, ipapaampon natin dito sa ating GP. So, sa pagpapaampon nito mga kapigmate, ang pagpapaamponan nyo, hindi yung nanganak ng ilang araw na. Doon kayo magpapaampon sa bagong anak. Pag bagong anak yung pinadala nyo, yan. Ito, papadidehin nyo lang siya dito. Ililipat nyo lang siya dito. Yan. Sasama lang yan. Yan. Pag dumede na yan, goods na yan. Itong isa, ililipat din natin. Yan. Lilipat lang din natin. So, yan. Yan. Kahit ilipat nyo mga kapigmate, kung hindi nyo naman naharangan to, makakapunta pa rin yung bake na ipapaampon nyo dun sa kabila. So, ang gagawin natin, haharangan natin to dito. So, mamaya natin haharangan. So, sa ganito mga kapigmate, pwede rin naman na yung anak nito na siyam, pwede nyo rin ipaampon dito. Pwede nyo rin paampon. Basta mga kapigmate, tatandaan nyo, kung magpapaampon kayo, yung mga biik ay bagong anak. Kung hindi yung mga biik ang bagong anak, yung inahin ang bagong anak. Yung inahin lang ang kaanak. Yung sabihin natin na kaanak lang yung inahin, yung pwede nyo pagpaampunan yun. Pero kung magpapaampon kayo sa inahin mga kapigmate na matagal na nanganak, mas maganda yung ipapaampon yung biik ay bagong anak lang din. Kasi kagaya nito, pag ang biik mga kapigmate na bagong anak, so, hindi po yan kakagatin o susanggaban ng inahin. So, ito, kagaya nito, bagong anak ito nung isa, ilalapit natin dito. Yan. So, hindi niya yan kakagatin. So, aamoy-amoy niya lang yan kasi yung bagong anak yan. Pero kung maglapit kayo dito ng biik sa inahin na pag-aampunan nyo, yung malaki ng biik, so, hindi niya po aampunin yan, baka kagatin niya lang po yung biik. So, yung tip natin na ito mga kapigmate ay sa pag-apapaampun ng biik. Kung ano ba dapat ang dapat gawin, o dapat yung isaalang-alang kung magpapaampong kayo ng biik mga kapigmate. So, tatandaan nyo lang lagi, yung biik na ipapaampon nyo ay bagong anak. Kung hindi man bagong anak yung biik, yung inahin ang bagong panganak. Sabihin natin yon, yung bagong panganak yung inahin, pwede nyo yung pagpaampon na, pwede nyo dala nyo ng biik. So, ito naman kasi 2 days pa lang simula na nanganak at dadalwa lang ang anak mga kapigmate. Pwede pa rin nating pagpapampunan niya. Pero kung malayo na yung gap nito, na, kunwari, umabot na ng 15 days simula lang anak, papampunan nyo ng biik. Sabihin natin na yung biik nyo rin ay sabihin natin mga 10 days na, 7 days, gano'n, mga 1 week na nakalipas may get. Tapos paampun nyo sa kanya, kakagatin niya lang po yun. Kahit gaano kabait ang inahin, basta ibang biik ang ilalapit nyo sa kanya, kakagatin niya. Pero, kung ang inahin na to nanganak ng 15 days, tapos ang ipapaampun mo sa kanya ay yung bagong anak na biik, okay lang po yan, aampunin niya po yan, walang problema yan mga kapigmate. Yun po ang dapat nyo tatandaan kung magpapaampun kayo. Huwag lang kayo magpapaampun sa inahin na matagal nang nanganak, tapos ang biik na ipapaampun nyo ay malaki na. Yun lang huwag nyo ipapaampun kasi kakagatin po talaga yan. Ang ating nanganak ngayon na si Elsie, naka 9 heads siya. Yun, nahulog yung isang biik. Nahulog. Yun o. Nahulog siya. Wawa ka naman. Nahulog siya. Lipat natin dito. Kasi dito medyo maliit ang ano nito. Harang. Yan, ito maliit. Sakto lang sa kanya. Ito kasi medyo malaki. Yan, medyo lumusog siya. So, dito na natin papaampun to lahat. So, okay na yan. Yan po ang kagandahan mga kapigmate. Pag ang baboy nyo o inahin nyo, may kasabay mga anak or kung hindi man nagkasabay, day lang ang pagitan. Sabihin natin, 1 day to 5 days ang gap ng pag-anak nila na pwede nyo paampunin. So, kagaya nito, pag itong dalawang to na paampun natin dito, ito namang inahin na to, ikukondisyon na lang natin. Yan mga kapigmate. So, malinaw po ba yon sa pagpapaampun ng piglet kung ano po ang magandang paraan? Yan po mga kapigmate. Yun lang mga kapigmate. Peace out.